Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Oslis Iglesias kontra Pavel Silyagin. Sa labanan na ito nakataya po ang vacant IBF World Super Middleweight title. At ang kasalukuyang hawak nitong si Oslis Iglesias na IBO World Super Middleweight title. Fight schedule April 9, 2026 na gaganapin po sa Montreal, Canada. Sa labanan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya banigil yamado, saan naging dehado ito mga maglalaban. Ginanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin na mga boxing fans at marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon kung sino po ang inyong pipiliin o papaboran dito sa dalawang maglalaban. Bagamat Andong Sports PH ay naghahayag po ng prediction mga idols, nasa inyo pa rin po talaga ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako napapasalamat sa inyong lahat. Wala po Andong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So simulan na natin itong ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Unahin natin na sa panig itong si Pavel Silyagin. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada ito. 16 wins with 7 wins coming by way of knockout, undefeated at may isang tabla. May edad na 32 anyos, height 6 foot and 1 inch. Orthodox ang stance, knockout ratio 43.75%. Last fight, July 5, 2025, Pablo Ezequiel Curso ang kanyang nakatunggali. Panalo by unanimous decision itong si Silyagin. Eksperyensya. Bago ito pumasok sa professional boxing, ito po ay dating amateur boxer na kung saan po mga idol, may impress mo kartada sa amateur fights, umaabot po sa 260 wins with 40 losses. Noong 2015, sumali ito sa World Championships, bronze medalist, or yung tinatawag na World Series of Boxing, siya po ay kasali doon. Oo. Tapos ito po sa kanyang eksperyensya bilang isang professional boxer na, si Pablo Curso na undefeated, 23-0, si Rizwan Ilikanov na may 13-0, at marami-rami na rin po na mga di-kalibreng boksingero na ikanyang nakasagupa na kung saan mga idol nakapagbibigay ng magandang karanasan para sa kanya. Skills itong si Pavel Silyagin. Mga idol, kilala ito na may husay sa teknikalan, pero nung sinuri ng Andong Sports PH, ito po ay isang all-around boxer. Pagka sinasabi nating all-around boxer, halos lahat ng galaw mayroon. Pressure, defensive, brawler, counterpuncher style, na kung saan po mga idol, dahil may husay ito dahil ito po ay tinatawag natin na all-around boxer, ibig sabihin lang din po noon may husay at galing ito sa teknikalan, which is yung mga kalkuladong galawan, mga footwork kung saan pinapanatili ang distansya, marunong itong gumamit sa distansya, may husay sa opensa, may galing pagdating sa depensa, itong si Pavel Silyagin. Oo. So, sa durability, may tibay. May tibay po ito. So ngayon, sa panig ni Oslis Iglesias, bilang sa professional boxer, may impresibong kartada ito, 14 wins with 13 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad na 28 anyos, height 6 foot and 2.5 inches. South po ang stance, knockout ratio 92.86%. Last fight, September 4, 2025, Vladimir Shishkin, panalo by 8 round technical knockout, si Oslis Iglesias. Eksperyensya din nitong si Oslis Iglesias, mga idols, ito po ay dating amateur boxer din. Ibig sabihin, hinog po ito sa amateur fights. Umaabot po sa 184 wins with 16 losses doon po sa amateur boxing. Silver medalist ito sa Cuban National Championship 2015, 2016, 2017, 2018. At nag-gold medalist ito noong 2016 din po sa Cordova, sa Cardin tournament. So sa skills itong si Oslis Iglesias, magaling din sa teknikalan to. So sinuri ulit din ng Andong Sports Page ang buong galawan talaga nito. All around boxer din po ang mayroon dito kay Oslis Iglesias.
Pagka sinasabi natin all-around boxer, halos lahat ng galaw din ay mayroon. Pwedeng mag-pressure party style, pwedeng mag-defensive style, willing din sa brulan o tututo na suntukan, may ganun din siya. Counter. Dahil sa all-around boxer, may husay at galing sa depensa at opensa, mga kalguladong galawan. Taglay nito ang power, timing, accuracy. At siyempre, dahil all-around boxer po ang maglalaban, parihong may husay at galing pagdating po sa puntusan. At dahil nga, ang mga ito ay dating mga amateur boxer na kung saan sa amateur fights po talaga mga idol, ang mahalaga doon ay ang puntusan. Oo, ang knockoutan given na yan doon eh. Pero ang pinakaano sa amateur fights, puntos talaga. So, sa durability ni Oslis Iglesias, masasabi ko may tibay din. Oo, bukod sa may galing din ito sa depensa. So, ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa dako na pagdadaosan sa laban. Parehong dayo sila. Bakit? Si Oslis Iglesias, taga Cuba. Ito namang si Pavel Silyagin ay Russian. So mga idol, nasa neutral ground sila. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking ng BoxRec. Sa super middleweight division, out of 1,738, rank 7 si Oslis Iglesias. Rank 12 naman itong si Pavel Silyagin. Oo. Sa IBF na kanilang paglalabanan po, mga idols, rank 1 si Iglesias, rank 7 si Silyagin. Oo, yan po mga idol. So dito, kung inyo napapansin, lamang sa ranking mula sa BoxRec at dito po sa Boxing Scene, kung saan source natin sa 1 to 15, 4 major title belts at additional pang IBO. So magsisibin challenger pa si Silyagin dyan. So dyan mga idol, dahil major title belt ang IBF, so rank 1 kontra rank 7, masasabi natin parehong nasa ranking po silang dalawa. Pero lamang sa ranking sa Boxing Scene at BoxRec itong si Oslis Iglesias. Gaano ba kahalaga, Kuya Dong Sports, ang rankings? Mga idol, yan po ay tumutukoy sa katayuan ng isang boksingero. So, dadako na tayo sa physical na appearance dito sa dalawang maglalaban. At unahin natin sa edad. 28 anyos si Iglesias, 32 anyos si Silyagin, so pareho na sa prime. Activity fight, parehong aktibo. Sa eksperyensya, parehong nag-ugat sa amateur boxing. Pero sa uri ng nakalaban sa pro fights, lamang si Oslis Iglesias ng kaunti. Kasi may mga nakasagupa na si Iglesias na katulad kay Marcelo Cosiris, Sina Agbico, na kung saan lalo na itong si Cosiris po ay dating world title challenger. Oo. So 55-45 dito po sa experience. Sa skills 50-50. Oo. So diyan mga idol, 55-45 in favor of Oslis Iglesias. Dahil ang kalamangan lang ni Iglesias dito kay Pavel Silyagin, rankings, power. Oo, sa height and reach advantage po mga idol, konting diferensya lang, 1.5 inches lang po. Oo, konti lang po yan. So power, katayuan, experience sa pro fights, lamang si Oslis Iglesias ng kaunti. Oo, konti lang. So mga idol, 55-45 in favor of Oslis Iglesias. Yan po ang maibibigay ng Dong Sports PH. So dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction po ng Dong Sports PH dyan. Oslis Iglesias by technical knockout 8-12. Oo, technical knockout. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo si Iglesias sa pamamagitan ng puntusan kung sakasakaling di niya magawang may knockout itong si Pavel Silyagin? Ang kasagutan ng Dong Sports PH dyan, malaki pa rin ang tsansa o pabor pa rin ang Dong Sports PH dito kay Oslis Iglesias na mananalo sa puntusan dahil bukod sa kanyang skills as all-around boxer, yung power na kung saan pwedeng maging dominante sa buong laban. Lamang talaga siya sa power, yung power talaga po, tapos pinagsama pa yung skills. Oo. So ngayon, ibig sabihin ba Kuya Dong Sports, dahil pumabor ka sa nakautan o puntusan dito kay Oslis Iglesias, ay wala naman tsansang mananalo itong si Pavel Silyagin? Ang kasagutan ng Dong Sports PH dyan, this is boxing, anything can happen. Lalo na
ito pong si Pavel Silyagin ay all-around boxer. Magaling din po yan sa puntusan na kung saan posible niyang talunin din itong si Oslis Iglesias by decision. Oo, by unanimous decision, majority decision, unanimous decision, ganyan. So, ibig sabihin, walang tsansa na mananalo po si Silyagin by knockout dito kay Oslis Iglesias. This is boxing. Anything can happen. Bagamat, hindi ito kilalang knockout artist, pero may mga pagkakataon itong makapagpa-knockout. Lalo na kung masunod-sunuran niya ng patama itong si Oslis Iglesias. Oo. Pero sa tingin ng Dong Sports PH, kung mananalo man si Pavel Silyagin, puntusan. Oo. Hindi ako gaano kumbinsido mananalo by knockout ito, pero sa sports pa lamang o sa pangalan pa lamang ng sports which is boxing, may chance makapagpa-knockout. Dahil marami naman pong nangyayari na hindi nga kilalang knockout artist ay ni-knockout pa ang knockout artist doon sa hindi knockout artist. May ganun eh. Ganun ka-exciting, ganun ka hiwaga itong boxing po mga idols. Oo. 55-45 sa comparison, ibig sabihin isang magandang laban, isang magandang match-up at may chance pa rin kahit papaano itong si Pavel Silyagin na makadali dito kay Oslis Iglesias. Pero sa mata ng Dong Sports PH or sa pananaw ng Dong Sports PH, llamado dito sa panalo itong si Oslis Iglesias mga idols. Oo. So, abangan natin. At ang sunod nating tatalakayin ay ang nalalapit na laban daw ni Melvin Jerusalem na ating kababayan at yung labanan Kasuto Ayuka at Takuma Inoue na kung saan atin pa po yung susuriin bago tayo maglabas ng video. At sa mga taga-suporta ng Dong Sports PH at sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, abay, baka naman, taon na tayo. lagi kayong nanonood, i-subscribe nyo na yan. Total libre naman ang pag-subscribe mga idol. Oo, wala naman tayong dyan. Oo, tulungan nyo na lang po ang Dong Sports PH. Ganon. Okay, salamat po. Hanggang dito na lamang. God bless po sa ating lahat.